Magandang gabi mga ka-Pinoy Creepy Files. Ngayong gabi ay magbabahagi tayo ng kwento, no? Nandito tayo sa labas. Isang tunay na karanasan na naman po ito sa aswang. Halika kayo sa loob. Samahan niyo akong mag-narrate mga kaibigan, no? Patungkol sa aswang. Magandang gabi po sa inyo, Sir Alex. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Rafael. Palagi rin po akong nakikinig sa mga kwento ninyo at lagi rin pong nag-aabang sa mga bago ninyong upload. May gusto akong i-share sa inyo. Nang sa gayon ay mapakinggan ito ng inyong tagapakinig. Karanasan po ito ng aking nanay. Naitago na lang po natin sa pangalang Marisa. Base po ito sa tunay na karanasan at pawang totoo ang mga kaganapan. Sa kwentong ito po, Sir Alex, gagamitin po natin kung paano sinalaysay ng aking ina ang kanyang karanasan. Simulan na po natin. Ako nga pala si Marisa, probinsyana. Nangyari ang karanasan kong ito sa probinsya namin kung saan ako lumaki. Nang mga panahon na iyon, ay dalaga pa lang ako. Ang lugar namin ay tahimik. Malalayo ang kapitbahay at nang mga panahon na iyon, konti pa lang ang nakatira. Puro tanim ng niyog, mais, mangga at kung ano-ano pang makikita mo sa palibot. Literal na, sobrang tahimik po talaga. Puro ibon lang ang maririnig mong nag-iingay doon sa araw. Sa gabi naman, mapapakinggan mo ang mga huni ng kuliglig na parang kumakanta. Naaalala ko pa, nakakatakot sa lugar namin noon sapagkat may mga pinaghihinalaang mga aswang na pamilya doon. Na ayon pa sa kwento ng aking mga magulang ay nandyan na sila simula pa noong mga panahon ng aking lolo at lola. Dalawang pamilya ito sa aming baryo na parehas mga lahing aswang pero sa huli ay nalaman ang pinagkaiba nila. Maliit na bata pa lang kami, tandang-tanda ko pa, noong nagkakaisip na ako. Lagi kaming sinasabihan ng mga bata lalo na kapatid kong lalaki na huwag umabot sa paglalaro sa isang bahay doon sa unahan kasi baka kidnapin daw kami. Pinapayuhan din na huwag lumabas kapag gabi na kasi may gumagala umanong mga aswang. Wala namang sinabi ang aming mga magulang kung sino yung tinutukoy nilang aswang sa aming lugar pero dahil na rin sa mga chismis, nalaman na lang namin habang kami lumalaki. Ang tinutukoy pala nila ay ang pamilyang aswang sa baryo namin na kapitbahay lang din po namin. Ang ugali ng mga aswang, hindi talaga sila nakikisalamuha sa mga tao at bihira silang makitang lumalabas ng kanilang bahay tapos nakasarado lagi ang kanilang bahay sa araw pati na mga bintana. Kumbaga, parang ayaw nilang papasukan ng sinag ng araw lalo na sa mismong kwarto ng aswang. Bukod sa dalawang kabaryo na aswang ay mayroon din pong isang maliit na sityo. Sa bundok po ito matatagpuan na pinamumugaran talaga ng mga aswang. Tanyag po ang lugar na iyon. Iniiwasan talaga ng mga tao sa baryo namin. Lalo na paggabi dahil marami na ang nakaranas na inaswang doon. At talaga namang mayroon din pong taong hindi na nakakauwi. Tuwing linggo ay nagsisimba kami sa aming munting kapilya. Punong-puno lagi ng mga tao dahil marami ang mananampalataya. Minsan, noong nagsimba kami kasama ang buong pamilya, nang pauwi na, nakasalubong namin ang isa sa mga pinaghihinalaang aswang na itago na lang natin sa pangalang Lenlen. Balot na balot ang mukha nito. May edad na pero malakas pa kung gumalaw. Kung tutuusin, magkakapitbahay lang po talaga kami roon. Pero sa dulo yung dalawang pamilya ng mga aswang. At gaya nga ng sabi ko,
Malalayo ang agwat ng mga bahay doon. Kung kaya minsan masabi mo talaga na hindi kapitbahay sa layo ba naman ng distansya. At yun na nga, malayo pa lang ay napansin na namin si Manang Lenlen. Dahilan kung bakit nagkatakutan kami ng kapatid ko. Alaka, nandyan na ang aswang, sabi pa niya sa akin, sabay tulak nito. Tinulak ko naman siya dahil wala sa aming dalawa ang gustong mauna nun. Huminto kami sa gitna ng kalsada, natatakot dahil alam na namin ang tungkol sa pamilya nila. Pero bigla kaming sinaway ni nanay. Tumahimik kayo, baka marinig kayo. Ngunit mukhang narinig yata kami ni Manang Lenlen. Dahil noong malapit na siya sa amin, ay nanlisik talaga ang mga mata nito habang nakatitig sa amin. Pagkatapos ay tinitigan niya rin ang aming ina. Na kung nakakamatay lang po ang titig, bulagta na siguro kaming tatlo. Hindi lang pinansin ni nanay, iwas agad siya ng tingin at kunyari hinawakan niya ang aking kamay nun. Nang sa gayon ay makaiwas siya doon sa panlilisik na titig ni Manang Lenlen sa kanya. Sa totoo lang, nakakatakot talaga ang mga mata nito. Kami naman ng kapatid ko ay agad kaming umayos noon. Tahimik lang na lumagpas sa amin si Manang. Hindi ito umimik at yumuko na lang din gaya ni nanay nang magkasalubong kami. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Takot kami ng aking kapatid noon. Di ko gustong gawin pero ewan ko ba, pasimple kong nilingon at sinulyapan ang matanda. Ang ikinagulat ko, bigla ring lumingon si Manang Lenlen. Kung kaya nagtama talaga yung paningin namin at lubos akong nakaramdam ng takot pagkakita ko sa kanyang mga mata. Kaya naman mabilis kong binawi ang aking pagkatingin sa kanya. Buti na lang at hindi ako napansin ni inay dahil kung nagkataon ay pagagalitan na naman ako. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan sa kusina na ang liwanag ay lampara lamang sa gitna, biglang dumating yung kapitbahay namin na si Tio at humahangos itong nagsasalita. Marisa, alam mo na ba ang balita? Anong balita? May natagpo ang patay sa may ilog. Ha? Sino? Tanong ng nanay ko. Anak daw ni Virgilio, yung bagong lipat doon sa ibabaw. Hala, ano raw nangyari? Ewan ko. Ang sabi kinuha raw ng aswang at ang hinala nila. Yang mga pamilya dyan sa unahan. Teka. Paano nangyari na matay at kinuha ng aswang? Pinalitan daw ang katawan ng puno ng saging. Naku, mukhang nauulit na naman ang nangyayari noon ha. Kaya nga eh. Natakot talaga kami habang nakikinig sa usapan nila nanay. Kaya nagmamadali na kami ng kapatid kong kumain noon. Pagkatapos ay pumasok na sa kwarto. Sa isip-isip namin, pwede palang palitan ng puno ng saging ang katawan ng tao. At nang tanungin ko ang aking inay, ang sabi niya, pwedeng-pwede. Gagawa raw ng ilusyon ng aswang gamit ang puno ng saging at magiging kamukha yun ng taong gusto nilang biktimahin. Ang totoong katawan, dadalhin nila at iuuwi sa kanilang bahay upang gawing pagkain. Pagsasaluhan daw ng buong pamilyang aswang yon. Ayon sa kwento, yung taong biktima ay nangunguha lang daw ng isda gamit ang laya. Nagtaka na lamang ang pamilya nito. Hindi na nakauwi. Noong hinanap, natagpuan nilang nalublob daw sa tubig. Napaka-imposible umano na basta na lang siyang mamatay ng ganon dahil bata pa yun at marunong din lumangoy. Nagtaka na lamang ang kanyang tatay. Yung kalabaw na lang ang umuwi. Siya wala na. At kaya maraming naghinala na ang kabaryong aswang ang may kagagawan ay dahil pinapuntahan ito ng albularyo. Doon daw nalaman na pinalitan na ang katawan. Dapat daw hindi ito nagpaabot ng dilim sa ilog kasi wala ka raw talagang magagawa sa aswang doon kapag malapit ka sa tubig kasi malakas sila.
madali ka lang nila patayin. Maliban na lang kung may kaalaman ka, gaya ng kung paano makipagbuno sa aswang. May mga hindi naniniwala pero marami rin ang sang-ayon sa albularyo. Maraming kumbinsidong kabaryo na totoo ang sinabi ng albularyo na kinuha talaga ng mga aswang at pinalitan ang katawan nung nakitang binata na patay. At ang tinuturong salarin ay ang kabaryong aswang na kapitbahay lang namin. Pero dahil wala naman ebidensya, hindi rin nila natumbok ang pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. May mga nagsasabi rin na maaaring taga-kabilang sitio ang may kagagawan nun. Kasi mga aswang daw ang nakatira roon. Ngunit dahil wala ngang patunay, wala ring nagawa ang mga tao. Mula noon ay mas lalong nag-iingat ang mga tao sa aming baryo. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng gabi. May mga naglalagay ng asin sa kanilang pintuan, sa bintana at sa bubong. Sa mga sumunod na araw, yung isang pamilyang pinaghihinalaan ay merong panauhin sa kanila. Nagkakasayahan daw sila na parang may okasyon o pesta. May nakapagsabi ang dami umanong pagkain na pinakain sa mga bisita nila. Ang nakakapagtaka, wala naman daw alagang hayop yung pamilya na yon at hikahos din sa buhay kung kaya nakakapanghinala kung saan nila kinuha yung pagkadami-dami raw na karne. Maraming lumabas na haka-haka. Baka yung katawan daw ng biktima sa may ilog. Ayun ang ginawa nilang handa sa kung anumang okasyon na meron sa pamilya na iyon. Ang pamilya na ito, sila yung pamilya ni Manang Lenlen na nakasalubong namin sa may simbahan. Makalipas lang ang ilang linggo, naulit muli yung pag-atake. Mayroon na namang nakitang patay di kalayuan sa may ilog at gaya nung isang biktima, pinalitan din daw ang katawan. Isang napansing palatandaan ng mga tao sa aming baryo. Sa tuwing may nawawalang tao o kaya may natatagpo ang patay, ay may kasiyahang ginaganap sa isang pamilya roon na mga lahi ng aswang kaya. Nang dahil doon ay mas lalong naghinala ang mga tao sa kabaryo naming ito. Isa pang napansin ng mga tao. Kalimitan sa mga biktima ay hindi tubong lugar o ibig sabihin mga dayo lang sa amin. At yun na nga po. Nang gabi na yun may dumating na naman na mga bagong mukha sa bahay ng pamilya nila Manang Lenlen. Kahit walang kuryente, mula sa aming bahay ay natatanaw ang liwanag sa bahagi ng lugar nila kung saan sila nakatira. May malaking siga ng apoy at naririnig namin na nagtatagdad sila ng parang karne na animoy may piyesta sa kanila. Naalala ko pang bulong ng aking tatay noon kay nanay habang natutulog kami sa kwarto. Nagkakatay na naman sila ng tao. Ganon sila tuwing papalapit na ang piyesta sa lugar na ito. Mula mismo sa bibig ng tatay ko yon. Tuwing papalapit ang fiesta, ay may namamatay at nawawala raw sa aming baryo. Kalimitang biktima, mga bagong lipat lang sa aming baryo. Mga bagong salta, mga dayo, o kaya'y mga nagbabakasyon lamang. At yun na nga, akala kasi nila nanay noon ay tulog ako. Pero gising pa at nakikinig lang sa usapan nila. Lalo akong natakot sa pamilyang yon kasi sa tono ng pananalita ng aking tatay. Para bang nakasaksi na siya na ganun ang ginagawa ng pamilyang mga aswang. May kinakatay na tao. Nang gabi na yon, hindi ako dalawin ng antok kaya naman nakikinig na lang ako sa kanila at nakikiramdam sa paligid sa tuwing tatahimik ang aking mga magulang. Nandiyan na rin kasi ang takot sa aking isipan dahil na rin sa mga nangyayari sa paligid. Hanggang sa makatulog na nga ako. Ngunit, nagising din naman agad dahil na rin sa maalinsangan na pakiramdam. Naririnig ko ang hilik ng aking mga magulang na ibig sabihin ay tulog na pala ang mga ito.
Ako na lang ang gising ng gabi na yan. Ang kapatid ko mahimbing na rin ang tulog sa tabi ko. At dahil nawala ang antok, pinapakinggan ko na lamang ang mga huni ng insekto. Hanggang sa may naririnig akong kaluskos sa silong ng aming bahay. Kinilabutan ako noon. Hindi ako gumagalaw at nagtalukbong ng kumot kahit mainit ang pakiramdam dahil natatakot ako na baka malaman ng aswang nagising pa ako. Ang tunog nito ay nagkakahawig sa isang inahin na manok. Hindi naman malakas ang ingay niya. Yung paputol-putol at paisa-isang tunog lamang. Ang ipinagtataka ko, bakit may manok na ganon wala naman kaming ganung alaga at isa pa? Ano naman gagawin ng manok sa ilalim? Maraming kahoy doon Ilang minuto pa ang lumipas, ay nagising na rin ang aking nanay. Nakita kong kumuha siya ng pamaypay dahil maging siya pala ay nagising dahil sa mainit na pakiramdam gayong malamig naman ang panahon. Muli ay bigla na lang humuni ang nasa ilalim. Parang nagtatawag ito ng sisiw, 3 sunod-sunod na huni. Narinig ni nanay kaya nagtaka siya. Mula sa pagkahiga ay napabalikwas ito ng upo sabay tingin sa silong ng bahay namin. Ilang minuto siyang nanatiling nakatayo noon at nakikiramdam ngunit naglaho ang ingay sa silong. Kung kaya bumalik siya sa paghiga hanggang sa makatulog muli. Ako naman hindi pa rin dinadalaw ng antok ng mga sandali na yon dahil nararamdaman kong parabang may malaking nilalang sa silong ng bahay namin. Maya-maya pa, ibang tunog na ang aking narinig. Isang angil na may kasamang parang hingal ng kung anong hayop. Nasa tinig pa lamang, masasabi mong malaki ang nasa silong. Nanatili lang akong hindi gumagalaw noon. At dahil parang nasasagi yung mga kahoy, sinilip ko ito. Pero kung alam ko lang na ganun ang makikita ko, sana'y hindi ko na lang ginawa. Paano ba naman kasi pagsilip ko? Kung walang harang ang silong namin, ay halos magkadikit ang mukha namin ng aswang na nooy, nakaharap sa akin. Naninilip pala ito sa siwang ng sahig namin na kawayan. Labis-labis ang takot ko noon nang ginawa ko yon. Kitang-kita ko ang mapupulang mata ng aswang na siguro 2 beses itong kumurap bago niya inilayo ang kanyang mukha sa siwang ng aming sahig. Kahit lampara lang ang ilaw namin sa kwarto, ay kitang-kita ko ang mga mata ng aswang na nagbabaga kung kaya. Napatili talaga ako ng malakas dahilan nagising ang aking mga magulang. Agad naman silang napabalikwas ng tayo at lumapit sa akin. Anong nangyari? Bakit gising ka pa? May mga mata putay, pula dyan sa silong. Pagkasabi ko ng ganon, agad na bumangon ng aking tatay at dali-dali niyang kinuha ang kanyang napakatalas na itak. Lumabas siya ng bahay at ilang beses na nag-iikot, hinanap niya ang aswang. Pinagtataga niya ang mga mahahabang damo sa paligid sa pag-aakalang nagtatago lang doon. Ngunit wala siyang nakita. Pero may narinig siyang tumakbo palayo na sa pandinig niya ay parang takbo raw ng tao. Pagbalik niya sa loob ng aming tahanan, nagmura si tatay ng nagmura. Kilala ko kayo. Huwag lamang kayong magkakamali dahil pag nalaman namin, susugurin namin kayo dyan sa inyo. Huwag na huwag lang talaga kayong magkamali dahil nakatuto kami sa inyo. Pero ng mga oras na yon, wala na ang aswang sa silong ng bahay namin. Malayo na yun. Totoo talaga na kapag may aswang sa malapit, nag-iiba ang simoy ng hangin. Bumibigat ang pakiramdam at
makakaramdam ka ng init kahit malamig naman ang panahon. Doon lang ako nakatulog kasi tinabihan ako ng aking mga magulang, kami ng kapatid ko, tapos binantayan. Pakiramdam ko ligtas na ako kaya hindi nagtagal ay nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, kinuwento ko sa kanila na narinig ko lahat ng ingay sa ilalim. Mula sa parang manok hanggang sa parang aso o kung anumang nakakatakot na angil na yon. Sinabi kong narinig ko talaga. Maging yung pagbangon ni nanay ay sinabi ko rin sa kanya dahil hindi pa nga ako nakakatulog noon. Sagot niya bakit hindi ko raw siya ginising. Kapag daw ganon, gisingin sila ni tatay dahil aswang daw ang tunog na iyon. May kinuwento siya. Ayon sa kanya, ang mga aswang daw na mataas ang kaalaman o kakayahan. Kayang magpalit-palit ng anyo, gaya ng manok, ato, aso, baboy, at kung ano pa na gusto nila. Paraan daw nila yun para hindi sila mapaghinalaan. Kaya pala nag-iiba ang tunog na naririnig ko sa silong ng bahay namin. Naakala ko pa normal na hayop lang sa umpisa. Kung hindi ko pa nakita ang nakakatakot na titig ng aswang na sobrang pula ng mata, hindi ko pa malalaman na aswang na pala. Tinignan namin ang silong ng bahay. May naiwan pa na patunay pagkat yung mga bao ng niyog doon, pati na mga panggatong, ay meron talagang bakas ng laway at putik. Nagpapatotoo na doon talaga siya pumwesto kung saan ako natutulog. Nagpababoy-baboy sabi ni nanay. Baka yung kapitbahay daw. Nagalit sa amin kasi nga yung nagtulakan kami ng kapatid ko. Nabanggit ko rin kasi na aswang baka narinig niya. Nang dahil sa pangyayari ay binakod ni tatay yung silong ng aming bahay nang sa gayon ay wala ng aswang o kahit na anumang hayop ang makakapasok doon. Meron lang maliit na pintuan na ginawa niya upang maimbakan pa rin ng mga panggatong. Mahalaga rin kasi ang silong dahil kapag umuulan, hindi mababasa ang mga panggatong. Makaraan ng ilang linggo ay fiesta na sa amin. Ayon sa aking mga magulang, bago idadaos ang kafestahan, nag-aalala ang mga tao kasi may namamatay at nawawala. Nangyayari na nga. Aswang daw ang may kagagawan pero hindi matumbok kung sino talaga ang salarin. Gawa ng walang sapat na ebidensya. Sumapit na ang araw ng fiesta. Masaya at abala ang mga tao. Gaya ng nakagawian, nagkakaroon ng sayawan kinagabihan. Hapon pa lang ay nagkausap kami ng aking mga pinsan at kaibigan. Pupunta kami sa sayawan. Noong nandun na nga kami, nakita namin yung mga anak ng pamilyang aswang na nakikihalubilo sa mga tao. Sa totoo lang, unang beses ko silang makita na ganon. Dalawang pamilya kasi ang pinaghihinalaan doon. Itong nakita namin sila yung hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao sa baryo. Sila yung tahimik lang. Lumalabas lang kapag may gagawin. Pero lahat sila, pinaghihinalaan ng mga tao sa baryo namin, lalo na yung pamilya ni Manang Lenlen. At yun na nga, nakakapanibago na nakita namin silang nakikisaya sa mga tao. Noong magkasalubong kami, nagulat ako dahil bukod sa mga gwapo talaga sila, ay magagalang pa makipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga matatanda. Magkakakilala naman talaga kami doon pero yun nga lang dahil sa mga chismis, kwento, mga hinala, lumalayo yung mga tao sa baryo. Pero dahil sa ipinakitang paggalang ng dalawa, napaisip talaga kami, mga aswang ba kaya talaga sila? Ang ibang tao sa baryo, sa dalawang binatilyo talaga nakatuon ang atensyon nun kasi nga pinaghihinalaan. Siguro yun ang dahilan kaya matipid sila kung magsalita. Hanggang sa bigla na lang nagkagulo. May isang kabaryo kasi kami na nagsabi na merong magkasintahan na hinarang at dinumog ng aswang sa bahagi ng daan na walang katao-tao. Galing din ang mga iyon sa sayawan. Maging yung dalawang binatilyo na pinaghihinalaan din ang pamilya ay nagulat sa sinabi nung ale.
Nang dahil doon ay nag-aya na ako sa aking mga pinsan na umuwi na. Ang sabi ko, ihahatid nila ako sa amin kasi kung hindi ay mag-isa lang ako. Baka kako dumugin din ako ng aswang. Narinig kami ng 2 binatilyo na mula sa pamilyang pinaghihinalaan. Nag-alok ito sa aming magpipinsa na ihahatid na nila kami. Siyempre agad po kaming tumanggi dahil na rin sa mga bali-balita. Ngunit tila ba alam nila ang nasa utak namin dahil bigla na lang nagsalita si Ronnie at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, hindi totoo ang mga chismis dito sa baryo. Kami nadadamay lang. Nadadamay kami sa pinagagawa ng iba dyan." Anito sa seryosong mukha. Ang nasagot ko na lamang sa kanya ay, "Ha? Wala naman akong sinasabi, Ronnie ah." Alam ko na alam mo ang sinasabi ko, di ba? Pero sa totoo lang Marisa, hindi kami katulad nila. Tinuruan kami ng mga magulang namin ng mabuti. Sa sinabi ni Ronnie, hindi talaga ako nakapagsalita noon. Bagkus ay nakaramdam ng hiya sa magkapatid. Kasi totoo na yun talaga ang nasa utak ko. Ang nakakapagtaka, paano niya nabasa? Malungkot sila habang nagsasalita. Kung minsan, ayaw na lang daw nila lumabas kasi nahihiya sila sa mga tao. Napagbibintangan sila na pamilya ng mga aswang na pumapatay ng tao. Hindi raw ganon. Mabigat na akusasyon yon, pero ayaw daw nila ng gulo. Alam ko nag-aalangan kayo pero kung may tiwala kayo sa amin, makakasiguro kayong ligtas kayong makauwi. Pangako yan. Sabi pa ni Ronnie. Dahil sa mga binitawang salita nito at ang dami pang nakarinig na mga kabaryo namin, ay nagpahatid talaga kami. Sa totoo lang, nagugustuhan ko ang ugali ni Ronnie. Ibang-iba siya kung magsalita. Sobrang lambing ng kanyang boses. Sobrang galang din sa mga babae at sa matatanda, kahit na ganon ang binabato sa kanila. Ang dahil doon ay pumayag kami. At habang nasa daan, masaya kaming nagkukwentuhan, nagkakatawanan pa. Palabiro rin pala itong magpinsan na dalawa. Pagdating sa kanto, hiwalay ang daan, sabi ng magpinsan. "Jun, ikaw na maghatid sa kanila dahil magkalapit lang naman ang bahay nila. Ako na lang maghatid kay Marisa." "O sige." Bago sila umalis, nagsabi pa ang mga pinsan ko na mag-iingat. At noong 2 na lang kami ni Ronnie sa daan na naglalakad, sa daan na sobrang tahimik, ay bigla na lang sa amin may humarang. Isang itim na lalaki na nakataas ang mga buhok at pulang-pula ang mga mata. Naalala ko ang mga mata sa silong ng bahay namin na halos makaharapan ko. Katulad sa mga matang yon. Biglang nagsalita si Ronnie at sinabi nga, "Tigilan niyo ang ginagawa ninyo. Nadadamay kami sa lahi ninyo. Alam ko kung sino ka. Kami na walang ginagawa dahil sa mga pinagagawa niyo. Karumal-dumal. Pati kami, nadadamay." Nang walang ano-ano, bigla na lang sinunggaban si Ronnie ng aswang. At sa maniwala kayo o hindi, dinumog talaga siya ng nilalang. Ako naman ay sigaw na ng sigaw kasi nakikita ko na nagpambuno sila. Paikot-ikot sila sa kalsada. Nang ilang sandali pa ay bigla na lang may dumating na isa pang aswang. At walang ano-ano'y dinumog ang aswang na humarang sa amin at umatake kay Ronnie. Di nagtagal, meron pang dumating na mga nakaitim na animoy lumulutang. Pinagtulungan nila yung isa na kadumog ni Ronnie. Halos mahimatay ako sa aking nakikita. Naglaban ang parehong mga aswang sa aking harapan. Para talaga silang mga hayop doon sa gilid. Na dahil sa matinding labanan ay natumba ang mga puno ng saging. At ako na may tumakbo na papunta sa direksyon ng aming tahanan at ilang sandali lang. Sinalubong na ako ng aking nanay at tatay na nooy nakainom pa.
Narinig pala nila ang pagsisigaw ko. Dala ni tatay ang mahaba nitong itak. Nagtataka naman sila dahil may nagdudumog sa di kalayuan. Sigaw ko sa kanila, "Pag kayo lumapit dyan ay mga aswang yan. Naglalaban sila." Nang dahil doon ay hindi na nakisali ang tatay ko. Hindi naman kasi ako napaano. Agad na kaming umuwi sa amin at pagdating sa bahay, ang sabi ni nanay, bakit daw hindi ko sila hinintay sa sayawan kasi nga, ang napag-usapan namin ay pupunta sila. Ang sagot ko naman, natakot ako dahil nagsiuwian na ang mga tao gawa ng meron na namang inataking aswang na magkasintahan. Pero maski na, naghintay na lang sana kayo doon. Muntik ka nang mapahamak anak eh. Pero nay, tay, tinulungan po ako ni Ronnie. Sinong Ronnie? Yung doon po sa unahan, yung pinaghihinalaan din na aswang. Kung hindi po dahil sa kanya, malamang dinumog na po ako. Si Ronnie na anak ng mga aswang? Opo, nay. Anak, nagtiwala ka? Hindi po siya masama, inay. Sinabi niya po sa amin magpipinsan. Nadadamay raw ang pamilya nila sa kagagawa ng isang pamilya dyan. Yung sa unahan po natin, yung lagi pong may mga bisita. Sa aking sinabi, nagkatinginan ng aking mga magulang. Sino yung mga naglaban na aswang? Hindi ko po kilala, nay. Tay, dahil nung dinudumog si Ronnie, ay bigla na lang pong nagsidatingan ng iba pang aswang. Tinulungan siya. Hala, ang dalawang pamilya na yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na mabuti si Ronnie, na kung hindi dahil sa kanya, malamang wala na ako. Nang dahil doon hindi masaya ang fiesta. Nagkagulo ang mga aswang. Makalipas ang ilang araw, may mga balitang kumalat. Namatay daw ang isang miyembro ng pamilyang pinaghihinalaang aswang doon sa pamilya nila Manang Lenlen. Nang muli kaming magkausap ni Ronnie, meron itong inamin. Ayon sa kanya, ang napatay daw ay ang mangtas na aswang sa unahan ng bahay namin na asawa ni Manang Lenlen. Sila yung pamilya na parang may kinakatay na kung ano bago sasapit ang pesta. Sila yung sinasabi ni tatay na pumakatay na naman ng tao. Tunay nga palang masama ang pamilyang ito. Sila ang dahilan kung bakit pati ang pamilya nila Ronnie na namumuhay ng tama, patas, nadadamay sa pinaggagawa nila. Inamin niya, aswang din ang lahi nila pero hindi sila katulad nung isa na pumapatay talaga ng tao. Totoo raw talaga yon pagkat pareho silang mga lahi ng aswang. May mga kakayahan, kaya alam nila ang ginagawa ng isa. Walang pag-aalinlangan na binulgar niya ang baho ng mga pamilyang ito. Hindi na raw nakatiis ang kanilang angkan kasi sira na pati pamilya nila. Mula noon, lagi kaming may naririnig na mga hayop na parang nag-aaway tuwing gabi. Malapit sa bahay ng pinaghihinalaang mga aswang sa aming baryo. Nalingid sa kaalaman ng lahat, ang dalawang pamilya na pala na naglalaban. Parehong mga pamilyang aswang nagpapatayan. Parang redo raw ang nangyari noon eh. Aswang laban sa aswang. Hanggang sa mabalitaan na lang ng mga tao sa baryo makalipas ang ilang linggo. Isa-isang namatay ang pamilya ng mga masasamang aswang doon. Sa pamilya naman nila Ronnie, walang napinsala pero sa kabila na wala talaga yung mga tunay na aswang at mamamatay tao. Nang dahil sa pangyayari, isang araw ay nabalitaan na lang ng buong baryo na lumayas ang pamilya nila Lenlen. Ang pamilya ng aswang na siyang tunay na namiminsala sa baryo. Simula nung naglaho sila, tunay nga na tumahimik ang baryo. Naalala ko pa ang sabi ni tatay. Tama si Ronnie. Totoo ang hinala ko. Pamilya nila Helen ang tunay na salarin sa pagkawala ng mga tao sa baryo. Sa pag-alis ng pamilya na yon,
Nagpasalamat talaga ang tao dahil bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Minsan, may mga aswang talaga na hindi takot na pumatay ng tao. Gagawin nila ang lahat para mapunan ang kanilang uhaw. Gagamitin ang lakas, gagamitin ang kakayahan, maghahanap ng mga biktima para may pagkain sila at upang hindi mapaghihinalaan, sinasabay nila ito sa araw ng piyesta.